tungtungan nga ho natin, pag-usapan nga ho natin itong pagtaas umano ng presyo ng itlog at mga pangunahing mga bilihin. Yung lalo na yung karne. Nako, yung mga naghahandang gumawa ng ham para sa Pasko. Attorney Elias Ensyong, Pangulo po ng United Broilers Association. Nasa ating linya na. Attorney Ensyong, sir, good morning po sa inyo. Orly tinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga sa atin lahat, Ka-Orly. May balita na tataas 50 centavos hanggang more than 1 peso ang presyo ng itlog. Depende pa rin yan siyempre sa laki. At ito'y dahil sa demand. Tama ho ba itong napaulat na ito, Attorney Ensyong? Ka-Orly, medyo bagamat may kaalaman ako dyan, kailangan respetuhin ko na mayroong tukoy na organisasyon na dapat magsalita dyan, yung kila Ka-Joji at saka kay Sa Francis manok. O'Hara. Sa manok. Opo. Kailangan igalang ko yun. Anyway, kumusta ang manok naman daw po walang pagtaas. Pero ano bang sitwasyon ngayon lalo na ho na mukhang na outnumber ng mga imported na manok ang ating merkado, Attorney Ensyong? Hindi naman. Bagamat mataas ang inventory na imported sa cold storage, nasa 41 million kilos yata. Good for 2 months yan sa Metro Manila kung pagsasama-samahin mo. Pero nationwide yon. Ang local ay nasa 16 million kilos. Pero kung isasama mo yung inventaryo ng buhay na sa mga farm, marami pa rin ang local. Kaya lang ay pareho rin naman ng hamon yan. Yung local o imported para hindi pag bumaba ang presyo pareho, lalo na ng local, hindi pa rin nararamdaman masyado sa dulo ng mga mamimili dahil maraming pinagdadaanan at hindi lang naman yan sa manok. Kung matatandaan mo yung hearing last week dun sa Kongreso, sa bigas, binabaan na yung tarifa, ilang buwan hindi pa rin bumababa sa retail. Ganon din ang problema sa lahat ng agricultural products. Okay. May ano ba, binabagit nyo, maayos naman ang ating supply ng manok. Maayos naman. Hindi naman ito apektado. Wala naman tayo nabalitaan na mga poultry o ito, yung mga nag-aalaga ng kakatayang manok na naapektuhan po ng sunod-sunod na bagyo at maaari baka apekto ito sa supply. Wala naman hong ganon. Sanay naman kami dyan sa bagyo na nangyayari yan. May bahagi lagi ng industry na naapektuhan pagka may bagyo. Mas hirap kami doon sa pamahalaan, national and local. Marami kasi regulasyon na nagpapahirap sa amin. Nilapitan namin to kay sekretary at inaaktuhan naman. Kanya lang malakas ang resistance sa mga ahensya sa national at lalo na sa LGU na tingnan yung napadaliin yung agos ng produkto ng broiler, pinag-uusapan natin, manok na kinakain natin. Nahihirapan kami at ipinipilit na halimbawa yung veterinary health certificate gusto i-upload sa computer, sa online. Ang hirap nun, pagka 100,000 ang iyong manok, pagpalagay mo ng 2,500 kada truck, may mga truck na 1,000 lang, aabot yan ng mga 40 to 50 na upload mo. Pag ang manok mo na, halimbawa, malaking kumpanya ka, 1 million, di mga 400, Ibig ko sabihin, mapapel ang sistema. Puro papel, puro checkpoint. Hindi naman talaga, hindi yan yung solusyon dun sa biosecurity Nakakatulong yan, pero kung pahihirapan mo naman, at hindi mo pipiliin yung mga, halimbawa kami, ang kaso lang ng bird flu sa broiler, isa, simula nung minonitor yan noong 2020, isa lang. Nadamay pa, hindi siya ground zero. And yet yung mga regulasyon na nagpapabigat, ipinipilit sa amin at nadadamay rin kami doon sa checkpoint sa ASF. Kasi iisa yan iisa yung administrative order. Hindi uunlad ang bansa na to
hanggat ganyan na ang kultura ng mga ahensya at ng LGU ay regulatory. At ito, tahasang sasabihin ko na, kung gusto nating umunlad, kailangan repasuhin na ng pamahalaan, ng Kongreso, yung local government code. Dapat ibalik na sa national yung agriculture, yung food production. Kasi hindi naman lahat, marami nang mamaayos ng LGU. Kanya lang, may mga LGU na hindi tinitingnan yung kabuuan. Collection lang collection piece. Recorded yan May consultation na ginawa. Akala ko wala nang problema dyan sa pagta-transport ng mga produkto. Akala ko hindi. May member kami, ang empleyado na putulan ng paa Galit-galit, attorney, easy Kasi lang. kasi Naunawa ko, attorney, dahil akala natin okay na to Akala ko wala tayong problema dyan sa mga daming dinaraanan. Balik na naman pala. Pasensya na ka, Orly. Okay lang po, naunawa ko po. Pero Hindi naman. Yung in fairness to the department, to the secretary and some of his undersecretaries, ina-address naman. Kaya lang, kailangan pagtulungan pa na ipaliwanag doon sa baba na there are higher interests. There are higher national interests. Kailangan lumipat from a regulatory mindset, lumipat tayo sa developmental. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan na yung mga regulasyon ng mag-aalaga na hindi kumalat ang sakit. Kanya lang, i-adjust, isang ayon dun sa datos at saka karanasan ng ibang bansa. Hindi po pwede na ito na kung ano yung trato mo sa ASF, yun din ang trato mo sa broiler tungkol sa AI. Yun lang sa akin. Kasi pasensya na nakapag-ano kanina. Okay lang. Merong empleyado kami. Na naputulan ng paa Bakit po? Gawa ng mga nilaro. Kasi yung kailangan para makakuha ka ng shipping permit, meron kang pipil upan online. Opo. Biglang binago yung requirement. Oo. Yung empleyado, dahil kailangan niyang i-dispatch sa yung nagmotor, nagmamadaling magka-comply, na-disgrasya. Hindi ko naman sinisisi yung mga tao doon sa bae. Kanya lang, bakit binago ng biglaan? Okay. Hindi unnecessary injuries Kaya nakakainis. Ang akala ko kasi dati, okay na tayo Kung saan manggagaling yung manok, may mag-check doon. Pag alis doon, okay na, dire-diretso na kasi pakita lang yung certification. Ibig sabihin, balik na naman tayo dito na kada bayan na naman, magpapakita na naman ng pagsacertify. Ganun ba yun? Alam mo ka, Orly, in fairness to our organization, tahimik kami nakikipag-ugnayan kila secretary sa DA. Kanya lang, na po-prostrate kami, maayos ang pakikitungo sa amin sa taas. Pagdating sa baba, ay hirap na hirap kami. Paunawa. Kanya lang, ang kabutihan lang nitong mga nakaraang itong sambuan ay medyo may nakikita kaming pagbabago. Sana magtuloy-tuloy. Pero yung resist, kasi nung isang taon pa namin pinaglalaban to ng tahimik Hindi kami nag-iingay. Pero hindi na ako makatiis kasi December na Oo. Maraming mag-aanap niyan. So nakakalungkot lang. Wala ngayon, wala naman tayong problema sa supply o sa mga nag-aalaga ng manok. Yun na nga Balik na naman tayo sa problema kung paano ito dadalhin sa pamilihan. Nakakadagdag sa stress ng mga nag-aalaga. Lugi ka na nga madalas, lalo na kung ikaw maliit lang. Wala kang pambawi sa susunod na linggo na ani. Hindi bale yung malalaking kumpanya, they have created departments solely to comply with the regulations. Paano kung yung mga maliliit na farm, yung may-ari mismo, yun na buhay niya, mag-upload. So Attorney Insyong, ito ang problema kung sakaling may mataas o tataas ang presyo, hindi sa produksyon, kung hindi din sa bureaucracy dinaraanan ng manok. Kasama yan at saka siyempre lagi namang concern yan pag nagsabay ang imported at local at kuminsan mali ang basa sa pangyayari. Kuminsan marami kasing bago ngayon sa importer at sa producer. Akala yung pa rin, Pasko pa rin ang kailangan tutukan. Pag nagsabay-sabay yan, lamang sa hindi pagkatapos ng Pasko,
bubulusok ang presyo ng farm gate. Ewan ko lang yung retail. Okay. Attorney, okay, nagpapasalamat. Buti na lang, hindi kita tinanong tungkol sa itlog. Pasensya na ka, Orly. Okay lang, buti na, buti na pinag-usapan ng itlog, baka doon pa mabanggit mo. Okay. Marami yan. Hindi lang kami ang may suliranin dyan sa regulations. Okay. Kaya naman nag-kausap ulit tayo. Pasensya na. Magkakamusta At, ulit tayo anytime. Walang problema. natsempuhan mo na maraming hinaing. Oo. Okay. Maraming salamat Ganyan sa lang talaga, panayan. mukhang araw-araw, kung ganyan talaga darating at idudulog sa yung problema, hindi mo talaga mawari kung ano magiging reaction. Attorney Insang, thank you po sa inyo. Ingat po. Okay. Maraming salamat. Pangulo po ng United Brawlers Racers Association, si Attorney Elias Jose Insyong, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.